Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, atin po munang pakinggan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon na matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit, talatang 100, kabanatang 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo po'y sandaling manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kagalakan ng puso na iyong kaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan, maging sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang minsan pa po kaming magsama-sama upang magpuri at sumamba sa iyo. Panginoon, alam mo, Panginoon, ang aming buhay, maging ang aming mga nilalaman ng aming mga puso. Humihingi po kami, Panginoon, sa oras na ito ng pagpapatawad sa lahat-lahat ng kasalanan, sa lahat-lahat ng karumihan na amin pong nagawa sa buhay namin. Alam namin, Lord, hindi kami karapat-dapat kung hindi po kami hihingi ng kapatawaran sa iyo upang magawa rin namin ang pagsambang nais mo sa oras na to. Linisin mo po ang aming buhay. At nawa, Panginoon, amin pong lalangin na sa sandaling ito, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluguran sa aming pagsamba. Ikaw ang siyang mapapurihan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pangunguna sa bawat isa, maging higit sa lahat sa iyong tagapagsalita, Panginoon, na siyang maghahayag ng iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming puso't isip upang ang bawat salita na siyang matatanim sa puso namin ay maipamuhay namin sa araw-araw. Pagpalain mo po ang aming pagsamba, simula sa simula hanggang sa pagtatapos. At hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag-uwi, talagang makita, Panginoon, ang buhay na binabago mo sa araw-araw, Panginoon, na ang bawat salita na amin pong napapakinggan, Lord, ay makita sa amin pong buhay. Salamat po ng marami sa iyo, maging sa amin pong pag-aawitan, Panginoon, tunay po na ikaw ay maparangalan, maitaas. Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ka, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po ang praise and worship. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pakikamayan naman po ang ating mga katabi at sabihin natin magandang umaga, kapatid. Sige po, habang po tayo ay umaawit, maaari po tayong umikot at kamayan po natin ang ating mga kapatiran. Creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. Creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns forever and ever.
let your fire burn in us. Let all may hear, let all may see. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Patuloy po natin bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when you're found in the desert place. They will walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it
blessed be your name. Blessed be your name, in the road marked with suffering, the pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Tunay nga po na dakila ang ating Diyos. Kaya sa umaga na to, patuloy po natin itaas ang papuri para sa Kanya. Patuloy tayong umawit, patuloy natin siyang sambahin gamit ang ating mga labi. Awitin po natin ito ng may buong galak, awitin po natin ito ng buong pasasalamat at ibalik natin lahat ng papuri pagsamba sa ating Diyos. Lord, I stand in the midst of multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart.
Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the Christ of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory, Lord.
sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord God, continue to use us, Lord. Ikaw ang patuloy na gumamit sa aming mga buhay upang patuloy namin magawa, Lord God, yung mission mo, Lord God, dito sa mundong ibabaw. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa. Pagharian mo ang buhay namin, Lord God. Ikaw ang patuloy na madakila, Lord. Patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, is it for your glory? Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, is it for your glory? Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Yes, Lord God, Ikaw ang patuloy na madakila, patuloy na maitaas, Lord God, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, Lord, to completely surrender lahat-lahat sa inyo at patuloy na magpagamit, patuloy na maging instrumento, Lord God, dito sa mundong ibabaw. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba, dakila kang tunay, Diyos namin, purihin ka, O Diyos, dakila ka. In Jesus' name, Amen. Yan, purihin po ang ating Diyos ngayong umaga sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa ating pong mga buhay, sa mga bagay na marapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, patuloy po tayong dumulog sa ating Diyos sa mga sandaling ito. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa aming mga buhay. Pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, ng napakaraming bagay at dahilan upang aming mga puso ay mapuno ng pagpapasalamat sa iyo. Ito man, Panginoon, ay mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo, o mga bagay na iyong tinugon sa amin, Panginoong mga panalangin. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga pag-iingat mo at proteksyon, sa karunungan, kalakasan, kagalingan, sa patuloy na pagdinig ng naisin ng iyong mga anak, sa probisyon, Panginoon, at pagsama sa lahat ng aming mga paglakad. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, maging sa mga pagsubok ng buhay. Tunay nga po, O Diyos, na nagiging matatag kami kapag kami humaharap, Panginoon, sa mga suliranin, pagsubok ng aming pong mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, narito ang iyong mga anak, may kani-kanya silang mga
pagpapasalamat sa iyo. Kapahayagan ng pagkilala sa iyo, Panginoong ginagawa sa buhay namin ng kanilang pagtungo dito sa unahan upang sabihin sa iyo ang kanilang pagpapasalamat. At mangyari nawa na sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawat sa iyong mga anak na ito, ang iyo pong baspas at pagpapala. Ang unang nagmisyon na dala ang kwento ng pagbabago. Ayon po sa pag-aaral, ang unang nagmisyon, binigyan ng misyon ng Panginoon ay walang iba kundi yung lalaking inalihan ng masamang espiritu. Ano ba ang kalalagayan ng taong ito? So ano yung kanyang mga karanasan ng siya po'y magmisyon, nung siya po'y isugo ng Panginoon? Tingnan po natin. Una po, ang kapangyarihan ng Panginoon. So alam po natin yung kwentong ito, mababasa po natin mula sa verse 1 hanggang verse 20. Tingnan po natin. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan at hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin sa kanya. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw at gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ang matatalas na bato ang kanyang sarili. So yung masamang tao pong ito, itong inaalihan ng masamang espiritu ay nakaranas po ng kapangyarihan ng Diyos. Ano po naranasan niya? Siya po, nung hindi pa nakakaranas siya ng kapangyarihan ng Panginoon, sinapian siya ng masasamang espiritu. Naka-encounter na ho ba kayo ng taong sinapian? O wag ho kayong tumingin sa katabi ninyo. Hindi po yan. Hindi po yan. So ako po, nung ako ay nag-aaral sa seminary, nakaranas po ako ng talagang, yung kapitbahay namin, sinasapian ng masamang espiritu. Kahit ilang oras na ho kami nag-pray, ayaw umalis. Hanggang sa iniwan ho na rin namin. Ang gusto ho naming mangyari sana, alisin dun sa bahay dahil yung palibot ng bahay, punong-puno ho ng mga ribulto. At alam ho natin, yan po ay pinagtataguan ng masamang espiritu. So yung lalaki pong ito ay sinapian. Hindi lang po ng iisa. Napakarami, legion, batalyon, ano po. So ano pa, hindi na nagpapasakop sa kapangyarihan ng tao. Bakit po? Alam po natin na ang bawat lugar ay mayroong itinalaga ang Diyos na mamuno. At sabi po ng Biblia, Romans chapter 13, dapat magpasakop sa namumuno. Pero itong tao pong ito, hindi na ito nagpapasakop kahit gapusin pa ho ang kanyang mga kamay at paa, hindi siya makontrol. Wala na siyang kontrol sa kanyang sarili sapagkat ang may kontrol sa kanyang sarili, walang iba kundi ang masamang espiritu. Ano po? Ang masamang espiritu ang may kontrol sa kanya. Ito po yung karanasan ng taong ito. Pero ano pong nangyari sa kanya? Naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam po natin, hindi tayo pwedeng maging isang missionary o pwedeng maging tagapagdala ng salita o misyon ng Panginoon kung walang tayong dalang pagbabago. Tama po ba? Kaya itong lalaki pong ito, alam ng Panginoon na mayroon po siyang gagawin sa kanya. Gagawin ang Diyos sa buhay ng taong ito. Kaya noon pa lang pagdaong ng Panginoong Jesus dun sa lugar ng taong yon, sa islang ng taong yon, ano po, siya ay lumapit. Nirecognize siya ng taong yon. Pangalawang bagay po ang makikita ho natin,
kung ano po yung naranasan ng unang nagmisyon ay ang kalayaan na mula sa Panginoon. Una yung kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa po, kalayaan na mula sa Panginoon. Alam po natin, itong lalaking ito ay gapo siya ng kapangyarihan ng kaaway. Pero nakaranas siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, kalayaan. Kung ikaw ay nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, mayroong kalayaang mararanasan ka rin, kapatid. Katulad po ng lalaking ito. Sa verse 6, sabi po doon, malayo pa ay natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas. Ang sabi po, Anak ng Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Mga kapatid, ginagamit po natin itong verse na ito para tindigan na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Bakit po? Mismo po ang masamang espiritu ang nag-declare. Hindi lang po ang anghel ng Diyos, kundi mismo yung masamang espiritu nag-declare na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya, maliwanag po sa Biblia, si Jesus Christ ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Tungayan pa ho natin, verse 8, sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tingnan ho natin yung kapangyarihan ng Panginoon at kaya niyang magpalaya sa gawa ng kaaway. Kaya makikita ho natin ang nakiusap yung masamang espiritu sa Panginoong Jesus. Verse 9, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ang sagot po nila ay Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Verse 11, samantala sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Verse 12, nagmamakawa kay Jesus ang masasamang espiritu, papasukin mo kami na lamang doon sa mga baboy. So verse 13, pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ng mga 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matatarik na bangin hanggang sa mahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Mga kapatid, yung sagot ng masamang espiritu ay hindi ho pangalan na batalyon. Hindi ho pangalan yon, kundi yun po ay grupo ho kasi sila. So ayon po sa kung ang konteksto ang pag-uusapan po natin, yung batalyon, yung word na batalyon, kasi yung mga panahon po yon, ang batalyon na ginagamit sa Roma o sa mga sundalo sa Roma ay umaabot ng 5,000. So meaning to say, kung yun po ay sasabihin nating batalyon ng mga espiritu, ay 5,000 or more than 5,000 pumasok ho doon sa lalaking yon. So, alam po kasi na masamang espiritu, nagagamitin ng Diyos ang lalaking yon para sa kanyang misyon. Para sa misyon ng Panginoon. Kaya, ginagapos nila ng kanilang kapangyarihan. May magagawa ho ba ang masamang espiritu sa buhay ng mga Kristiyano? Wala na ho. Sa panahon natin ngayon, once ang isang tao ay kumilala kay Kristo, hindi na ho siya masasapian pa na masamang espiritu. Ulitin ho natin. Kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, siya ay may tatakna ng banal na espiritu at kailanman hindi na ho siya masasapian, mapoposes ng masamang espiritu. At huyan po ang pinaniniwalaan po natin. So ito, pagkakataon po ito, yung event na ito, nung lalaking ito ay marami siyang bigatin sa kanyang buhay at pinalaya siya ng Panginoon. Nakalaya siya mula sa kapangyarihan ng demonyo. Marami po mga Kristiyano ang nakalaya na, pinalaya na ng Panginoon, pero maraming bumabalik pa rin doon sa
sa lugar na kung saan pinalaya na siya ng Panginoon. Pangalawa pong bagay, nakalaya mula sa paghihirap ng mga sasama o pagpapahirap ng mga masamang espiritu. Kung ating pong babalikan, yan, nagkapatong-patong na po Kung ating pong babalikan, nakalaya itong lalaking ito, mismo po yung masamang espiritu ay sinusugatan yung kanyang katawan at nagsisigaw doon po sa sementeryo. Naalala ko po ang kwento, hindi na po masasamang espiritu o nakatira sa sementeryo ngayon. Mismo tao na. Ang nakakalungkot, hindi lang basta tao, kundi mga taong adik. Adik sa maraming bagay, especially sa pinagbabawal na gamot. Sa bawat sementeryo, alam natin na pinamumugaran po yan ng mga taong may masasamang layunin. So, nakalaya po ang lalaking yon, hindi lang po spiritual, maging physical, pinalaya siya ng Panginoon. So, pasensya na sa ating slide. So, mga kapatid, ganito po ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Nung ikaw ay kumilala kay Kristo, pinalaya ka mula sa bisyo, pinalaya ka mula sa gawa ng kaaway, hindi lang bisyo, sa addiction. Iba't ibang addiction. Addiction sa droga, addiction sa pornography, addiction sa ano pang bagay. Mga kapatid, ang kalayaan na hindi lang po natin basta nakikita yan. Nararanasan natin yan spiritually. Marami sa mga panahon ngayon, mga Kristiyano, mga testimonya ng mga Kristiyano na inalipin sila ng dati ng bisyo. Ayoko naman pataasin sa inyo mga kamay na hanggang ngayon ay nagbibisyo. Pero mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw po ay nakaranas sa kapangyarihan ng Panginoon, palalayain ka sa bagay na yan. Sapagkat yan po ay gawa ng kaaway para hindi ka magamit sa kanyang misyon, sa misyon ng Panginoon. Ano po ang misyon ng Panginoon? Ipangaral ang kanya pong salita. Ano pa ang naranasan ng unang nagmisyon? Ano yung kwento ng pagbabago sa kanyang buhay? So una po, nakaranas siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, kalayaan mula sa gawa ng kaaway. Taas ang kamay ng pinalaya ng Panginoon. Maraming hindi. Joke lang. Taas ang dalawang kamay na pinalaya ng Panginoon. Amen. Ang totoong pinalaya ng Panginoon, magpapatuloy yan at magmimisyon. Magpapahayag ng bagong kwento ng kanyang buhay. Amen po ba? May bagong kwento, may dala ng kwento ng pagbabago. Ano po yung mga naranasan ng lalaking ito? Kabutihan at kahabagan ng Panginoon. Tingnan po natin. Sa verse 14, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga nangyari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matinuna ang isip at sila ay natakot. Verse 16, isinalaysay sa kanila ang mga nakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Ano po nangyari? Dahil sa kabutihan ng Panginoon, nagkaroon na po siya ng katinuan ng pag-iisip. Habang ang isang tao po ay hindi pa nagpapasakop kay Kristo, wala po yan sa tamang katinuan sa tingin ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat hindi niya ginagawa ang kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito pong lalaking ito, nung maranasan niya ang Panginoon, maranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon, maranasan niya ang kalayaan na nagmula sa Panginoon, ano po nangyari sa kanya? Naranasan niya rin ang kabutihan at kahabagan ng Panginoon. Nakita ng Panginoong Jesus na ang lalaking ito ay
nahihirapan physically, nahihirapan spiritually. Kaya ang mga tao pong walang pagkakilala sa Panginoon, nahihirapan po yan spiritually. Minsan nag-iisip sila ano ang dapat nilang gawin, ano yung mga decision na kanilang gagawin. And yet, hindi ho nila makita ang daan, ng tamang daan, dahil hindi pa ho nila nasusumpungan si Kristo. Ang kagandahan, kapag natagpuan mo na si Kristo, magkakaroon ka po ng tamang pag-iisip, katulad ng lalaking ito. Matino na po yung kanyang pag-iisip. Pangalawa, kontrol na siya ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi na po kontrol ng masamang espiritu. Pangatlo, nakikinig na sa aral ni Kristo. Ito po yung nakikita ho natin sa mga anak ng Diyos, sa mga Krisyano. Kapag mayroong pagbabago, mayroon na siyang pusong alamin ang salita at aral ni Kristo. Pansinin po ninyo ang mga taong kumilala kay Kristo. Pansinin po natin yung mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Ano po yung kanilang goal? Makilala si Kristo. Alamin pa yung naisin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito po yung taong ito. Kaya makikita ho natin, nagsusumigasig siya na sumama sa Panginoong Jesus. Nagsabi siya sa Panginoong Jesus. Ang anak ng Diyos ay matino ang pag-iisip. Inaalam niya lagi ang katotohanan at yun ang kanyang ginagawa at ipinamumuhay. Amen po ba? Kapag hindi po ito kalooban ng Diyos, ang anak ng Diyos ay lumalayo sa mga bagay na hindi kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Sapagkat alam po natin, ang may control po sa Kanya ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po ng 1 John chapter 3, verse 6 to 9, hindi na ho siya magpapatuloy sa paggawa ng mga kasalanan sapagkat iniingatan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang puso at isip ng mga anak ng Diyos ay ang laging gawin ang kalooban ng Ama sapagkat alam niyang ang Panginoon, ang Triune God ay nakatira sa kanyang pagkatao sapagkat tinatakan tayo ng kanyang banal na Espiritu. Mga kapatid, ano pa ho ang karanasan ng unang nagmisyon? Yan. Kahit po siya ay masamang tao, siya po'y binago ni Kristo. Binago po siya ng Panginoon. Naranasan po niya ang ginawa ng Panginoon. So bakit ang lalaking pinagaling ay nagsusumamo na sumama sa Panginoon? Bakit po? Una, naranasan niya kay Kristo ang kanyang totoong kailangan. Nakita niya sa Panginoong Jesus, ito yung totoo niyang kailangan, ang kalayaan. Mga kapatid, mahirap mamuhay at gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Hindi ka magiging masaya kailanman. Hindi po yan magpapasaya sa buhay ng mga anak ng Diyos ang mga gawa at gumagawa ng kalikuan sa paningin ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang totoong mapalad ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit basahin po natin yung Psalms chapter 1 verse 1, mapalad ang alin po ang taong hindi naaakit na gumawa ng masasamang bagay. Mapalad sa Matthew chapter 5 verse 1 hanggang verse 11, binanggit ho doon yung mapapalad. Hindi po binanggit doon yung mapalad ay yung malayang gumawa ng mga bagay na ano paman, kundi mapalad ang taong sa Panginoon lamang sumusunod. Kaya magkakaroon lang po tayo ng totoong kasiyahan, kagalakan sa ating mga puso kung ang kalooban ng Diyos ang ating pong mga nagagawa. Pangalawa po, nakita niya tanging kay Kristo lamang matatagpuan ang lahat ng kanyang pangailangan. Amen po ba? So, bakit pa ho tayo gagawa ng mga bagay na hindi kanais-nais sa ating Master? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ano ang misyon ng lalaking pinagaling mula sa pagkakalipin ng mga masasamang espiritu?
Ang sabi po sa verse 19, ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan, sa iyong bahay, at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paano kaniya kinaawaan o kinaawaan ka niya. Kung ating pong papansinin, isang misyon ang ibinigay ng Panginoon sa lalaking ito. Ano po? Umuwi sa kanyang tahanan, umuwi sa kanyang mga kaibigan, pumunta sa kanyang mga mahal sa buhay. Ano pong misyon? Ibalita lang ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, the same mission ang ginawa ng Panginoon nung ikaw ay binago niya, nung ikaw po ay nakipag-isa kay Kristo, iisang mission ang binibigay niya rin sa iyo. Baka yung kapamilya po natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. Baka yung ating mga kaibigan ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ikwento ho natin yung pagbabago na ating naranasan. Noong ako po ay bata, laki po ako sa church. Katulad din po ako ng mga batang lilisaw-lisaw sa church. Pupunta po ako sa church, simula, pero yung sa pagitan po ng after ng kantahan, aalis na po ako niyan, yung mensahe. Tapos babalik na lang po ako pag malapit na yung doxology. Ano pong purpose? Kasi magigagalit ang nanay ko kapag hindi niya kami nakita sa church. Kaya pag pasok, kasama niya kami. Sa dulo, kasama niya kami. Pero yung sa gitna, yung mensahe na dapat namin mapakinggan ay hindi ko narinig. Kasi hindi ko pinahahalagahan ang gawain ng Panginoon. Bakit po? Kasi hindi ko nauunawaan panlubusan ang salita ng Panginoon. Marahil po sa mga kabataan, ganito rin po yung kaisipan. Hindi nila pinahalagahan ang gawain ng Panginoon kasi hindi nila naiintindihan. Salamat sa Panginoon, ipinaunawa niya sa akin ang kanyang mga salita. At nung naunawaan ko po ito, ganun ko binigyan ng kahalagahan. Hanggat ang isang tao po hindi niya naunawaan ang salita ng Panginoon, hindi niya po ito pahalagahan kahit yung mga gawain katulad na ito. Uunahin niya po ang labahan, uunahin niya ang mga bagay na gusto niya kasi mas mahalaga yung para sa kanya kaysa sa gawain katulad nito. Yun po ang binago ng Panginoon sa buhay ko. Kasi hindi naman po ako sobrang sama. Although nung ako po ay high school, something na napapasama ako sa mga barkada, napapahit-hit ng marijuana, nagtanim ng marijuana, supply ng kaming magpipinsan. Simple lang. Pero ang nagbago sa buhay ko, ang salita ng Panginoon at si Kristo mismo. Mga kapatid, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, hindi ako naniniwalang walang pagbabago. Mayroong pagbabago. Yan po ang kwento na dapat ho nating dalhin sa ating pong mga kaibigan, mahal sa buhay. At sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, ito po yung tinatawag nating Great Commission. Ito yung dakilang misyon na iniwan ng Panginoong Jesus sa kanya pong mga alagad. At hanggang ngayon, yan pa rin po yung misyon na ibinigay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Hindi po ito misyon ni pastor, hindi po ito misyon ni elder o ng council. Tayo pong lahat na binago ng Panginoon. Kaya ito pong lalaking ito, ayon po sa kasaysayan ng New Testament, sa New Testament, ito po yung unang lalaki na nagmisyon. Kaya yung word na Decapolis ay, ito po yung sa verse 20, sabi po diyan, at ang lalaki ay lumisan at nagsimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. Anong utos lang ng Panginoong Jesus sa kanya? Umuwi sa bahay, ibalita ang nangyari sa kanya, yung pagbabago. Pero ano po yung ginawa ng lalaki? Hindi lang po sa bahay, hindi lang po sa kanyang kaibigan, ibinalita. Sa 10 cities, yung Decapolis, yan po ay 10 cities na pinapalibutan kung saan po siya nanggaling. Kaya po,
Ito po yung unang lalaki na nagkwento ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. May napagkwentuhan na ho ba kayo ng buhay ninyo, ng testimony ng inyong buhay? Mayroon po bang pagbabago na nangyari sa inyong buhay? Ang pinakamasakit, ilang taon na po tayo sa ating pananampalataya. Kiniklaim natin na we are God's children. Tayo po ay alagad ni Kristo. Pero ni minsan hindi po tayo nag-share. Salamat na lang sa Panginoon sapagkat patuloy ho tayong binabago. Marami pong, ngayon po sa panahon natin ngayon, hindi na ho problema ang mag-share ng gospel. Bakit po? Pag hindi mo kaya mag-share face-to-face, i-message mo, messenger. Aabot hanggang sa ibang bansa. Kung ang kaibigan mo ay nasa Amerika, i-share mo through messenger. Tama po? Wala nang excuse ngayon. Hindi ko po siya nakikita eh. Hindi ko po siya nakakasama. Hindi na po natin magiging excuse yun. Sapagkat mayroon na po tayong internet. Tama po mga kapatid. Kaya, the same mission, kung ano yung binigay ng Panginoong Jesus doon sa unang nagmisyon, sa unang lalaki na nagpakalat ng ginawa ng Panginoong Jesus, ganun din po ikaw at ako. Nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Taas ang nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang nakaranas ng kalayaan mula sa mga bisyo at gawa ng kaaway sa buhay mo. Nakaranas ka. Nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? At patuloy ng pagbabago ng buhay. May dala kang kwento. Ang walang kwento sa buhay, sabi nga ay walang kwenta. Pero ikaw ay may kwento. Kaya ikaw po ay may kwenta. Amen po. Kaya mga kapatid, bilang pong pagtatapos, tayo bilang nakipag-isa na sa Panginoon, mayroon din po tayong misyon. Ano po itong misyon na ito? Ipamalita ang ginawa ni Kristo mula sa buhay mo. Pagbabago ng Diyos, ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Wala naman po tayong ibang gagawin kundi i-share si Jesus. Hindi ho natin alam kung siya po'y magre-respond o hindi. Ang bilin lang ng Panginoong Jesus, humayo kayo at ipahayag ang kanyang salita. Hindi ho natin kayang iligtas ang tao. Hindi ho natin kayang iligtas ang bawat isa. Pero ang binilin sa atin ng Panginoon, i-share, humayo. Kapag ginawa po natin yung bawat pagkakataon na mag-share ng salita ng Panginoon, ito nga po ay tinatawag na gintong panahon sa iyong buhay, mga kapatid. Dahil nagiging makabuluhan sa harapan ng Panginoon yung buhay na binago niya sa buhay mo. Ikaw at ako po ay inaasahan ng Panginoon nang mag-share. Ikaw at ako ay inaasahan ng Panginoon na magmisyon. Hindi man sa mga tribo, hindi man po sa ibang lugar, especially. Walang iba kundi sa kapamilya mo. Sino po rito ang may kapamilya? Wala. Sino po rito ang may kapamilyang hindi pa nakakilala sa Panginoon? Tayong lahat meron. Mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, tayong lahat meron, mga kapatid. Ang tinatawag po ng Jerusalem natin ay yung ating malapit sa atin. Pamilya, kaibigan, at yung ating mga mahal sa buhay. Focus ho muna tayo rito. Kung mayroon kang kapitbahay na kaibigan, share mo si Jesus. Matagal man po yung mahirap mang sharean, huwag ho kayong mag-alala. Ang Panginoon ang magliligtas sa kanila. Kaya nga iligtas ng Panginoon ang isang tao nang hindi nasisharean, siya lang sa pamagitan na ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, sinusurrender niya ang kanyang buhay, nangungusap ang Diyos. Mga kapatid, pero mayroong misyon, mayroong utos ang Panginoon, yung Great Commission. Tayong lahat po, sama-sama. Tayong lahat po, bilang katawan ni Kristo,
ay sama-sama. Parang ang bawat buhay po natin ay mayroong magkakaroon ng gintong panahon. Inaanyayahan ko po yung aking may bahay para sa isa pong awit. Tunghayan po natin yung mensahe ng awit at mahamon po tayo na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Amen. Gamitin po natin ang ating panahon para ibahagi ang salita ng Diyos sa ating kapamilya at sa lahat ng nasa paligid natin. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili, sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa iyong lagi. Salita mo'y mananatili, sa buhay ko ay maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, maglipuri sa iyong lagi. Pagsambay mananatili, sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa iyong lagi. Salita mo'y mananatili, sa buhay ko ay maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging buhay sa'yo, Panginoon,
Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Kaya mga kapatid, habang nabubuhay po tayo, ialay po natin yung ating paglilingkod sa Kanya. At higit sa lahat, mag-akay po tayo ng panibago pong maging alagad ni Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa pagpapala mo ng panahon upang kami magsama-sama, magpuri, sumamba sa iyo, makinig ng iyong salita, Panginoon, magbulay-bulay sa iyong mga biyaya sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na nawa ang hamon mo na ang aming kwento ay maibahagi namin, Panginoon, sa iba. Ang kwento ng pagbabago, ang kwento, Panginoon, ng aming kaligtasan, ang kwento, O Diyos, ang aming pagkakilala at pananampalataya sa iyo doon sa mga tao na malapit sa amin na wala pang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, O dakilang Diyos, na patuloy kaming maging parte ng misyong ito sa aming pong mga buhay, saan man dako kami dalhin. At patuloy po, O Diyos, na maitaas ka namin, mapapurihan ka namin, at maibahagi ka namin sa lahat ng mga tao sa aming paligid. Ikaw rin po, Panginoon, na mag-iingat sa aming paghiwa-hiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Samahan kami, Panginoon, sa buong isang linggong darating, anuman ang aming gagawin. Ang hiling po namin, ikaw ang siyang aming maluwalhati at mapapurihan. Ikaw rin po ang pumatnubay sa amin sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon, at magbigay ng sapat na kalakasan upang kami, Panginoon, ay makaraos at magtagumpay sa bawat araw. Purihin ka po, dakilang Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.